Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at paghilom? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang mga sagot sa pinakamabibigat na tanong ng buhay ay minsan matatagpuan sa pinakasimpleng himig. Sabi nila, kayang paghilumin ng panahon ang lahat ng sugat. Pero paano kung ang sugat ay napakalalim na kahit ang panahon ay tila sumusuko na? Paano kung ang kailangan pala ay hindi ang paglimot, kundi isang pamilyar na tunog, isang ritmong matagal nang nawala para muling buuin ang pusong nadurog, isang malakas na kalabog ng pinto ang gumising sa natutulog na katahimikan ng mansyon ng mga De La Cruz. Kasunod nito ang mga yabag na puno ng galit at isang boses na sumisigaw. Hindi ko na kaya. Suko na ako. Mga demonyo ang anak mo, Mr. De La Cruz. Mga demonyo. Iyon ang ika-20 yaya. Ang ika-20 babae na sumubok at sumuko sa pag-aalaga kina Leo at Liam. Nakatayo si Miguel de la Cruz sa itaas ng grandiosong hagdanan. Ang kanyang mamahaling damit ay tila walang saysay sa gitna ng kaguluhan. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang babaeng humahangos palabas. Hila-hila ang maleta nito na para bang hinahabol ng 10 maligno. Hindi na siya umimik. Sanay na siya. Pagkasara ng pinto, ang katahimikan ay muling pinunit ng isa pang tunog. Isang tunog na mas masakit pa sa anumang sigaw. Ang walang tigil na pag-iyak at pagwawala ng kanyang 5 taong gulang na kambal na anak. Bumaba siya ng hagdan, bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Sa sala, nagkalat ang mga laruan. May mga basag na piraso ng kung ano, at sa gitna ng lahat ng yon, ang kanyang 2 anak. Magkamukhang magkamukha, magkasabay na umiiyak. Ang mga mukha'y basang-basa ng luha at uhog. Napapikit si Miguel. Ang bahay na ito, na dati puno ng musika at halakhak ni Celeste, ngayon ay napuno ng ingay ng kalungkutan. 1 taon. 1 taon na mula nang mawala ang kanyang asawa, pero ang sakit ay sariwa pa rin at ang kaguluhan ay araw-araw na paalala ng kanyang pagkukulang. Pumasok siya sa kanyang home office, isang silid na puno ng mga libro at tagumpay, pero kulang sa init ng isang tahanan. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan at pinindot ang intercom. Manang Fe, papasukin mo na ang huling aplikante. Maya-maya, isang mahinang katok ang narinig niya sa pinto. Pasok! Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng payat, nakayuko, at halatang ilang na ilang sa paligid. Ang suot nitong bestida ay simple at malinis, pero luma na. Ang kanyang mga kamay ay pinaglalaruan ng laylayan nito, ang mga matay nakatuon sa sahig na parang doon humuhugot ng lakas ng loob. Magandang hapon po, sir. Sabi nito sa mahinang boses. Tiningnan ni Miguel ang resume sa kanyang mesa. Lina Reyes, 24 years old, mula sa Samar. Walang experience sa pagiging yaya. Walang kahit anong kwalifikasyon maliban sa high school diploma. Miss Reyes, panimula ni Miguel, ang boses ay pagod at walang emosyon. Alam mo ba kung anong trabaho ang pinasok mo? Ang 2 anak ko. Hindi sila madali. Ikaw na ang pang-21 sa listahan ko sa loob lang ng 6 na buwan. Dahan-dahang itinaas ni Lina ang kanyang ulo. Nakita ni Miguel ang kanyang mga mata, malungkot, pero may kislap ng determinasyon. May isang maliit na peklat sa gilid ng kanyang kilay, halos hindi na mapansin. Alam ko po, sir. Narinig ko po ang sigawan kanina. Hindi napigilan ni Miguel ang mapabuntong hininga. Bakit mo gusto ang trabahong to? Kung pera lang, marami kang mahahanap na ibang amo na mas madali ang buhay. Hindi agad sumagot si Lina. Tumingin ito sa labas ng bintana, sa malawak na hardin ng mansyon, bago muling ibinalik ang tingin kay Miguel. Kailangan po ng pamilya ko sa probinsya, sir. At gusto ko pong subukan. Baka po sakali. O hindi nito tinapos ang sasabihin. Pagod na si Miguel.
Pagod na siyang maghanap, mag-interview, at mabigo. Sa lahat ng mga aplikanteng nakausap niya na may magagandang resume, lahat sila ay sumuko. Siguro, siguro ang kailangan niya ay isang taong walang inaasahan, isang taong desperado, tulad niya. Sige, sabi ni Miguel na ikinagulat maging ng sarili niya. Mag-umpisa ka na ngayon. Ang kwarto mo ay nasa dulo ng pasilyo sa itaas, katabi ng kwarto ng mga bata. Si Manang Fena ang magpapaliwanag ng iba pa. Isang mabilis na ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa labi ni Lina. Salamat po, sir. Marami pong salamat. Tumangulang si Miguel at muling itinoon ang pansin sa mga papeles sa kanyang mesa. Isang senyales na tapos na ang usapan. Lumipas ang maghapon. Sinubukan ni Miguel na magtrabaho, pero ang sigaw at iyak mula sa silid ng mga bata ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Rinig niya ang boses ni Manang Fe na sumusubok magpakalma. Rinig niya ang kalabog ng mga laruang ibinabato, pero wala siyang narinig mula kay Lina. Napailing na lang siya. Isa na namang pagkakamali. Bukas sa siguradong aalis na rin ang babaeng ito. Pagsapit ng gabi, lalong lumakas ang iyakan. Oras na ng hapunan. At tulad ng dati, walang gustong kumain sa kambal. Sumasakit na ang ulo ni Miguel. Isinara niya ang kanyang laptop at lumabas ng opisina para sana sigawan na lang ang lahat na tumahimik. Ngunit paglabas niya, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Biglang tumigil ang iyakan. Napakunot ang noo ni Miguel. Imposible. Ang katahimikang ito, hindi na niya ito narinig sa loob ng 1 taon. Maingat siyang naglakad patungo sa sala. Ang puso'y nag-aabang sa kung anong makikita. Inaasahan niyang makikita si Lina na umiiyak sa isang sulok o ang mga anak niyang may ginawang masama. Pero wala. Walang tao sa sala. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay bahagyang madilim. Naglakad siya patungo sa sliding glass door na nakaharap sa hardin. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw mula sa poste, nakita niya si Lina. Hindi ito nakikipaglaro. Hindi ito kumakanta. Nakatalikod ito sa kanya at ang tanging ginagawa nito ay magwalis. Hawak nito ang isang walis tingting at dahan-dahan nitong winawalis ang mga tuyong dahon sa mga batong nakaayos sa hardin. Walang espesyal sa ginagawa nito. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang tunog. Swish, swish, swish. Isang ritmong kalmado at tuloy-tuloy. Hindi mabilis, hindi mabagal. Isang himig na nililikha ng simpleng pagwawalis, paulit-ulit. Payapa. Napatingin si Miguel sa loob ng sala, sa direksyon ng sofa. At doon, halos mapigil niya ang kanyang paghinga. Si Leo at si Liam, ang kanyang magulong kambal, ang bagyo ng kanyang buhay, ay mahimbing na natutulog. Nakahiga sila sa mahabang sofa, ang mga mukhay payapa, ang paghingay malalim. Tila mga anghel na hindi kailanman naguwala. Nakatayo si Miguel sa dilim, hindi makagalaw. Pinanood niya ang babae sa hardin na patuloy sa pagwawalis. Walang kamalay-malay na minamasdan siya. Pinakinggan niya ang himig ng walis tingting, isang tunog na napakasimple, pero tila may dalang mahika. Paano? Paano nangyari ito? Sinubukan na ng mga naunang yaya ang lahat. Laruan, pagkain, palabas sa TV, kanta, banta, pero wala. At itong babaeng ito, sa unang araw pa lang niya, sa pamamagitan lang ng pagwawalis ng dahon, ay nagawang patulugin ang kanyang mga anak. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi ito tuwa. Hindi ito pasasalamat. Ito ay pagtataka na may halong kaunting takot. Habang nakatitig siya sa anino ni Lina na gumagalaw kasabay ng ritmong nililikha nito, isang tanong ang nabuo sa isip ni Miguel de la Cruz. Isang tanong na babagabag sa kanya sa mga susunod na araw. Sino ka ba talaga? Ang unang sinag ng araw
na tumama sa bintana ng kanyang maliit na silid ang gumising kay Lina. Saglit siyang napapikit. Ang isip ay blanko pa. Ngunit nang maramdaman niya ang lambot ng kumot at ang kakaibang amoy ng silid, amoy mamahaling air freshener, hindi amoy ng bukid at tuyong dahon, ay bigla siyang napabalikwas ng bangon. Nasa Maynila na pala siya, sa mansyon ng mga De La Cruz. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana. Mula roon ay tanaw niya ang hardin kung saan siya nagwalis kagabi. Ang payapang tanawin ay kabaligtaran ng nararamdaman niyang kaba na kumakalat sa kanyang dibdib. Unang araw niya. Kailangan niyang gawin ang lahat para hindi masayang ang pagkakataong ito. Pagkatapos mag-ayos, maingat siyang lumabas ng kwarto. Ang pasilyo ay malawak at natatakpan ng malambot na carpet, kaya't halos walang tunog ang kanyang mga hakbang. Ang mga pinto ng kwarto ng kambal ay sarado pa. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa pagbaba patungo sa kusina. At doon, muli siyang napatigil. Ang kusina ay mas malaki pa sa buong bahay nila sa Samar. Ang mga gamit ay kumikinang sa metal at salamin. May isang refrigerator na kasing laki ng aparador at isang oven na hindi niya alam kung paano gamitin. Kahit ang mga kutsilyo ay nakahanay sa isang blok ng kahoy na parang mga sundalong handa nang sumabak sa giyera. Diyos ko, bulong niya sa sarili. Nanliit siya. Para siyang isang langgam na napadpad sa palasyo ng mga higante. Oli na! Gising ka na pala! Ang boses ni Manang Fe, ang mayordoma, ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nginitian siya nito ng may kabaitan. Huwag kang matakot dyan sa mga gamit. Ituturo ko sa iyo lahat. Sa ngayon, magtimpla ka muna ng kape para kay Sir Miguel. Habang nagtitimpla, ibinili ni Manang Fe ang mga gusto at ayaw ni Miguel, pati na rin ang rutina ng mga bata. Pagkatapos, iniwan na siya nito para simulan ang kanyang mga gawain. Naiwan si Lina sa nakakabinging katahimikan ng malawak na kusina. Hawak ang isang tasa ng kapeng mas mahal pa yata sa isang sakong bigas. Nang magising ang kambal, nagsimula ang tunay na pagsubok. Tulad ng inaasahan, mainit ang ulo ng mga ito. Nag-iiyak si Liam, habang si Leo naman ay tahimik lang na nakaupo sa sulok. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod at masama ang tingin sa lahat. Hindi sila pinilit ni Lina. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na bangkong kahoy at umupo sa di kalayuan. Kumuha siya ng isang maliit na kahon ng posporo na walang laman at nagsimulang tapikin ito gamit ang kanyang daliri. Tok! 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 Isang mahina, 3 kumpas na tunog. Paulit-ulit, hindi niya sila tinitingnan. Nakatuon lang ang kanyang pansin sa maliit na kahon. Tok! 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 Ilang minuto ang lumipas. Ang pag-iyak ni Liam ay unti-unting humina at napalitan ng pagsinghot. Si Leo naman, na kanina'y parang estatwa, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang mga paa. Nakita ni Lina sa gilid ng kanyang mga mata ang unti-unting paglapit ni Leo. Hindi pa rin ito nagsasalita. Tumigil lang ito mga ilang talampakan mula sa kanya. Ang mga matay nakamasid sa ginagawa niya. Ipinagpatuloy lang ni Lina ang pagtapik. Tok! 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 Hanggang sa wakas, umupo si Leo sa sahig sa tapat niya. At pagkaraan ng ilang sandali, lumapit na rin si Liam. Pinupunasan ang kanyang mga luha at umupo sa tabi ng kapatid. Doon sila nanatili sa isang kakaibang katahimikan na pinupuno lang ng ritmikong tunog ng daliri ni Lina sa kahon. Nakangiti si Lina sa kanyang sarili. Ito pala ang sikreto. Hindi sigaw, hindi pilit, kundi katahimikan at isang pamilyar na himig. Ang payapang sandaling iyon ay biglang nabasag ng tunog ng takong na pumapalakpak sa marmol na sahig. Isang babae ang pumasok sa sala na para bang pag-aari niya ang buong mundo. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos,
At ang amoy ng pabango nito ay matapang at nangingibabaw. Agad na nigas sa kinauupuan ng kambal. Bumalik ang takot sa kanilang mga mata. "Miguel, darling!" Bati ng babae. Hindi man lang pinapansin si Lina at ang mga bata. Dumiretso ito kay Miguel na kararating lang mula sa itaas. Hinalikan nito si Miguel sa pisngi. Ang kamay ay may-ariing humawak sa braso nito. Ito si Beatrice Elizalde. Narinig ni Lina ang pangalan nito mula kay Manang Fe, isang importanteng business partner at malapit na kaibigan daw ng pamilya. "Oh look," sabi ni Beatrice, sa wakas ay ibinaling ang tingin sa kanila. Sinuri nito si Lina mula ulo hanggang paa at isang bahagyang pag-angat sa sulok ng labi nito ang nagpakita ng pagmamaliit. "So this is the new one. Number 21, is it?" Naramdaman ni Lina na uminit ang kanyang mga pisngi. Napatayo siya at bahagyang yumuko. "Magandang umaga po, ma'am." Hindi siya sinagot ni Beatrice. Ang mga mata nito ay bumalik kay Miguel. "Miguel, darling, alam kong desperado ka na. Pero sigurado ka ba dito? She looks plain. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala ang mga anak mo sa kung sino-sino lang. Mag-ingat ka sa mga taong mukhang maamo ang muka. Sila minsan ang pinakadelikado." Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Lina. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang sarili, pero tila may bumara sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Miguel. May gusto itong sabihin, pero tila naghahanap ng tamang salita. "She's beyond fine, Beatrice," sabi lang ni Miguel sa wakas. Pero ang boses nito ay kulang sa paninindigan. "She managed to calm the kids down last night." "A stroke of luck, maybe," sagot ni Beatrice. Iwinawagayway ang kamay na para bang iwinawaksi ang isang langaw. Tumingin itong muli kay Lina, ang mga matay parang scanner na naghahanap ng anumang kapintasan. "Basta ako, nag-aalala lang ako para sa'yo at para sa mga bata." Tumagal pa ng ilang minuto ang pag-uusap nila bago tuluyang umalis si Beatrice. Ngunit ang bigat ng kanyang presensya ay naiwan sa hangin. Pakiramdam ni Lina, siya ay hinusgahan at napatunayang nagkasala nang hindi man lang nabibigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin ang kambal, sa pamamagitan ulit ng 3 kumpas na pagtapik sa likod ng mga ito, ay naglinis si Lina ng mga naiwang gamit sa sala. Tahimik ang buong bahay. Si Miguel ay nasa kanyang opisina at si Manang Fe ay nagpapahinga na. Habang pinupunasan niya ang isang maliit na mesa, isang mahinang tunog ang kanyang narinig. Napatigil siya. Pinakinggan niyang mabuti. Isang musika, tunog ng piano. Nanggagaling ito sa dulo ng pasilyo, sa isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Ang pinto na ibinili ni Manang Fe na huwag niyang bubuksan o lalapitan. Ang music room daw ni Ma'am Celeste. Dahan-dahan na para bang may sariling isip ang kanyang mga paa, naglakad si Lina palapit sa pinto. Habang papalapit, palakas ng palakas ang tunog ng musika. At kasabay nito, isang pamilyar na pakiramdam ang lumukob sa kanya. Isang himig na malungkot, isang himig na puno ng pangungulila, isang himig na parang narinig na niya noon, sa isang lugar na hindi na niya matandaan, sa isang panahon na matagal nang nalimot. Idinikit niya ang kanyang tainga sa malamig na kahoy ng pinto. Ang musika ay tila bumubulong ng isang kwentong pamilyar, ngunit hindi niya maintindihan. Isang kirot ang biglang kumurot sa kanyang puso. Isang lungkot na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Para siyang batang nawawala na nakarinig ng tawag ng kanyang ina, ngunit hindi niya alam kung saan direksyon ito hahanapin. Ang huling nota ng piano ay dahan-dahang naglaho sa hangin, ngunit ang himig nito ay nanatiling nakaukit sa isipan ni Miguel. Hindi ito isang recording. Kilala niya ang bawat haplos sa bawat tipa. Ang bahagyang pag-aalinlangan sa isang chord, ang biglang pagbilis sa isang parte. Si Celeste iyon ang paraan niya ng pagtugtog,
Isang matinding kirot ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Isang pamilyar na sakit na isang taon na niyang pilit na ibinabaon sa ilalim ng trabaho at alak. Nasa loob siya ng music room. Ang sinag ng hapon ay tumatama sa kanyang buhok habang ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa ibabaw ng piano. Nang matapos ang kanta, dahan-dahan siyang lumingon kay Miguel. Isang matamis na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang nangiting iyon ang ngiting kayang patigilin ang mundo ni Miguel. Para sa'yo yon, mahal ko, bulong nito. Napapikit si Miguel, ang alaala ay kasing linaw ng salamin at kasing sakit ng isang punyal. Itinapon niya ang hawak na papeles sa mesa at mabilis na tumayo. Kailangan niyang patigilin kung sino man ang nasa loob ng silid na yon. Kailangan niyang itigil ang multo ni Celeste na muling binubuhay sa pamamagitan ng musika. Pagbukas niya ng pinto ng kanyang opisina, ang una niyang nakita ay si Lina. Nakatayo ito sa tapat ng pinto ng music room. Ang likod nito ay nakaharap sa kanya. Nakadikit ang tainga nito sa kahoy. Ang buong katawan ay tila nabighani sa tunog na nagmumula sa loob. Isang galit na hindi niya inaasahan ang biglang umakyat sa kanyang ulo. Ang silid na yon ay sagrado. Ang alaala ni Celeste ay sa kanya lang. At itong estrangherong ito, itong babaeng kararating lang, ay walang karapatang dumungaw man lang sa santuaryong yon. Anong ginagawa mo dyan? Ang boses ni Miguel ay malamig at matalim. Napatalon sa gulat si Lina at mabilis na humarap sa kanya. Ang mga matay nanlalaki sa takot. Para siyang isang batang nahuli sa akto ng pagnanakaw. Sir, pasensya na po. May narinig lang po akong tugtog. Nauutal niyang paliwanag. Ang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang bestida. Hindi pinansin ni Miguel ang kanyang paliwanag. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa pagitan ni Lina at ng pinto. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing pader. Hindi ko tinatanong kung ano ang narinig mo. Mariin niyang sabi, ang mga matay nakatitig sa kanya na parang yelo. Ang tanong ko ay kung anong ginagawa mo rito. Napalunok si Lina. Wala po, sir. Paalis na rin po ako. Ang silid na ito, sabi ni Miguel. Ang bawat salita ay mabagal at may diin. Bawal kang lumapit dito. Bawal mong pakinggan. Bawal mong isipin. Naiintindihan mo? Ang tanging nagawa ni Lina ay tumango ng mabilis. Ang mga matay nagsisimula ng mamasa. Hindi na niya kailangan pang tanungin kung bakit. Ang sakit sa mga mata ng kanyang amo ay sapat ng sagot. Tumalikod si Miguel nang walang anumang paalam. Iniwan si Lina na nakatayo roon, nanginginig at nalilito sa gitna ng malawak na pasilyo. Pagsapit ng hating gabi, si Miguel ay gising pa rin. Nakaupo sa dilim ng kanyang opisina, ang alaala ng musika at ang takot sa mga mata ni Lina ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang galit niya kanina ay napalitan ng isang pamilyar na bigat sa dibdib. Tama bang sinigawan niya ang babae? Marahil ay na-curious lang ito. Ngunit ang music room, iyon ay ibang usapan. Isang mahinang pag-iyak ang pumunit sa katahimikan. Napabuntong hininga si Miguel. Nagsimula na naman. Marahil ay binabangungot na naman ang isa sa kambal. Tumayo siya. Handa nang akyatin ang mga ito para patahanin. Isang gawain na lagi lang nauuwi sa mas malakas na iyakan. Ngunit habang papalapit siya sa kwarto ng mga bata, napansin niyang humihina ang pag-iyak. Imbes na lumakas, ito ay nagiging mga hikbi na lang. Dahan-dahan, sumilip siya sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang ilaw mula sa night lamp ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa silid. Nakaupo sa gilid ng kama ni Liam si Lina. Hindi ito nagsasalita. Hindi ito kumakanta. Ang tanging ginagawa nito ay marahang tinatapik ang likod ng bata. Pinanood ni Miguel ang kamay ni Lina. May kakaiba sa ginagawa nito. Hindi ito basta-bastang tapik. Mayroon itong tiyak na bilang.
isang padron, 3 sunod-sunod na tapik, isang maikling paghinto, at uulitin. Tok, 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 katahimikan. Tok, tok, tok. Isang malamig na kuryente ang biglang gumapang sa batok ni Miguel. Ang kanyang paghinga ay biglang napigil sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang ritmong iyon, ang bilang na iyon, bigla siyang bumalik sa nakaraan. Gabi rin noon, halos 2 taon na ang nakalipas. Si Liam ay sanggol pa lamang, hindi mapatahan sa pag-iyak sa kanyang kuna. Pumasok si Celeste, ang mukhay kalmado sa kabila ng pagod. Umupo ito sa tabi ng kuna at sinimulang tapikin ang likod ng kanilang anak. Tok! 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 Napatigil sa pag-iyak si Liam. Tumingin si Miguel sa kanyang asawa, nagtataka. Ngumiti si Celeste, ang mga matay nangungusap sa pagmamahal. Inilagay nito ang isang daliri sa kanyang mga labi, senyales na huwag siyang maingay. Sikreto natin to, bulong nito. Ang ibig sabihin niyan, I love you. Nagising si Miguel mula sa alaala. Nakatayo pa rin siya sa dilim ng pasilyo, nakatingin sa eksenang nagaganap sa loob ng kwarto. Ang mga hikbi ni Liam ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang malalim at payapang paghinga. Hindi maaari. Isang nagkataon lang, imposibleng malaman ni Lina ang bagay na yon. Ang sikretong yon ay sa kanila lang ni Celeste. Sa kanila lang, pero ang ebidensya ay nasa harap ng kanyang mga mata. Ang tunog ng 3 tapik ay tila umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang palaisipang hindi niya maintindihan. Dahan-dahang hinila ni Lina ang kumot hanggang sa balikat ni Liam. Hinalikan nito ang noo ng bata, isang napakagaan na halik, bago maingat na tumayo at lumabas ng silid. Hindi siya napansin ni Lina habang dumadaan ito. Ang isip ay tila nasa ibang lugar. Naiwan si Miguel na nakatitig sa kanyang natutulog na anak. Ang galit na naramdaman niya kanina sa tapat ng music room ay ganap ng naglaho. Ang napalit dito ay isang mas malalim at mas komplikadong emosyon. Isang pagtatakang may halong takot, isang pagdududang may kasamang pag-asa. Bumalik siya sa kanyang opisina, ang isip ay gulong-gulo. Umupo siya sa kanyang silya pero hindi mapakali. Sino ba talaga ang babaeng ito? Isang mangkukulam? Isang anghel? O isang taong may mas malalim na koneksyon sa kanyang nakaraan kaysa sa inaakala niya? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang telepono. Kumislap ang pangalan ni Beatrice Elizalde sa screen. Pilit niyang kinalma ang sarili bago ito sagutin. Miguel, darling. Bungad agad ni Beatrice, ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng pag-aalala. Kumusta? I just wanted to check in. Kumusta ang bagong katulong mo? Sinabi ko na sa'yo, I can find you the best people. May listahan ako ng mga nani mula sa pinakamagaling na ahensya sa bansa. Just say the word. Nakinig lang si Miguel. Kanina lang, marahil ay papakinggan niya ang suhestyon nito. Marahil ay sasang-ayon siyang palitan na si Lina. Ngunit ngayon, pagkatapos ng kanyang nakita, nagbago ang lahat. Beatrice, tama na, sabi niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon. Natahimik si Beatrice sa kabilang linya. What do you mean? Ang ibig kong sabihin, tigilan mo na ang pag-aalala, sagot ni Miguel. Napatayo siya at tumingin sa labas ng bintana, sa kadiliman ng gabi. Mananatili si Lina dito. Pero Miguel, hindi. Putol niya sa sasabihin nito. Mas matatag ngayon. Dito lang siya. End of discussion. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Ibinaba niya ang telepono, tinatapos ang usapan at tinatapos na rin ang kanyang pag-aalinlangan. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig na lang ni Miguel ay ang tibok ng kanyang sariling puso. May misteryong bumabalot kay Lina Reyes
At desidido siyang alamin ito. Isang malakas na puwersa ang tila humila sa kanya patayo. Ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala palabas ng opisina, pabalik sa pasilyo, patungo sa iisang lugar, ang nakakandadong silid. Huminto siya sa tapat ng pinto. Ang kamay niya ay nanginginig, habang dahan-dahan niyang inilalapat sa malamig na doorknob. 1 taon. 1 taon na siyang hindi pumapasok dito. Dahan-dahan niyang pinihit ito. Bumukas ang pinto ng walang tunog. Sumalubong sa kanya ang amoy ng alikabok, ng lumang kahoy at ng isang bahagyang halimuyak na nanaiwan, ang pabango ni Celeste. Ang lahat ng gamit ay nababalutan ng puting tela, tila mga multo sa dilim. Sa gitna, ang grand piano ay nakatayo na parang isang natutulog na higante. Naglakad siya papasok, ang mga yabag ay mabagal. Ang kanyang destinasyon ay hindi ang piano, kundi ang walk-in closet sa gilid ng silid. Ang lugar kung saan nakatago ang mga damit na minsan niyang hinaplos, ang mga sapatos na minsan niyang isinuot para sa kanya. Binuksan niya ang pinto ng aparador. Hinawakan niya ang isang seda na bestida. Ang tela ay malamig sa kanyang mga daliri. Sa kanyang pag-abot sa mas malalim na parte, isang bagay ang bigla niyang nasagi. Isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ang nahulog mula sa likuran ng mga damit. Gumawa ito ng isang tuyo at malutong na tunog. Kalagak. Sa katahimikan ng gabi, napayuko si Miguel. Pinulot niya ang kahon. Simple lang ito, walang disenyo. Ngunit mabigat ito para sa kanyang laki, na para bang naglalaman ito ng mga bagay na higit pa sa bigat nito. Dinala ni Miguel ang maliit na kahon palabas ng music room at isinara ang pinto sa likuran niya, kasabay ng pagsasara sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng pag-iwas. Ngayon, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, handa na siyang magbukas ng bago. Sa ilalim ng liwanag ng ilaw sa kanyang opisina, umupo siya at ipinatong ang kahon sa mesa. Hinaplos niya ang magaspang na kahoy. Walang pangalan, walang disenyo, isang simpleng sisidlan ng mga lihim. Huminga siya nang malalim bago dahan-dahang itinaas ang takip. Walang kumikinang na alahas, walang mga sulat na nakatupi. Ang laman nito ay kakaiba. Ang una niyang kinuha ay isang lumang suklay na gawa sa kahoy. May mga ukit ito ng maliliit na bulaklak, ngunit ang pintura ay halos kupas na. Ang mga ngipin nito ay pudpud na sa paggamit. Hinawakan niya ito. Sino ang gumamit nito? Bakit ito itinago ni Celeste? Sunod niyang kinuha ang isang piraso ng papel. Isang music sheet. Ang mga nota ay isinulat kamay, ang tinta ay medyo kumalat na sa ilang bahagi. Pamilyar ang sulat kamay ni Celeste. Ngunit ang himig, hindi niya ito kilala. At hindi ito tapos. Ang kanta ay biglang natigil sa gitna na para bang ang kompositor ay bigla na lang may naisip na iba. At ang huli, ang pinakanakapagtataka sa lahat, isang litrato. Luma na ito at lukot-lukot sa mga gilid, itim at puti. Ang larawan ay medyo malabo, ngunit malinaw na 2 batang babae ang naroon. Magkaedad siguro sila, parehong mahaba ang buhok. Ang isa ay nakangiti ng malapad, habang ang isa naman ay tila mas mahiyain. Ang ngiti ay bahagya lang. Nakatayo sila sa harap ng isang kubo na gawa sa nipa. Sino ang mga batang ito? Hindi niya kilala. Hindi kamukha ni Celeste noong bata ito. Isinara ni Miguel ang kahon, ang isip ay mas lalo pang naguluhan. Ang mga bagay na ito ay hindi mga alaala ng buhay nila ni Celeste. Ito ay mga piraso ng isang buhay na hindi niya kilala, isang palaisipan na iniwan ng kanyang asawa. Kinabukasan, isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip ni Miguel. Sa loob ng 1 taon, ang mundo ng kanyang mga anak ay umikot lang sa loob ng mansyon. Siguro kailangan nila ng araw, ng hangin, ng espasyo para tumakbo. Lina, sabi niya nang makita ito sa kusina, ihanda mo ang mga bata. Aalis tayo.
Nagtatakang tumingin si Lina. Saan po tayo pupunta, sir? Sa parke, sagot ni Miguel. At nakita niya ang bahagyang pagkagulat sa mga mata ng dalaga. Ang unang oras sa parke ay puno ng pag-aalinlangan. Si Leo at Liam ay hindi bumibitaw sa kamay ni Lina. Ang mga matay maingat na pinagmamasdan ang ibang mga batang naglalaro. Ngunit unti-unti, sa tulong ng matyagang pag-aya ni Lina, nagsimula silang kumalas. Una ay sa swing, pagkatapos ay sa seesaw. Nakaupo si Miguel sa isang bench, pinagmamasdan sila mula sa malayo. Nakita niya kung paano tumawa si Lina nang itulak nito ng mataas si Leo. Nakita niya kung paano nito pinunasan ang dumi sa pisngi ni Liam. May isang natural na kilos sa kanya, isang init na matagal nang nawala sa kanilang tahanan. Sa sandaling iyon, hindi siya isang yaya, para siyang isang ina. Ang pag-iisip na yon ay nagdulot ng isang komplikadong kurot sa kanyang puso. "Daddy, ice cream!" Sigaw ni Leo, tumatakbo palapit sa kanya. "Sige, bili tayo," sabi ni Miguel. Masaya dahil sa wakas ay narinig niyang muli ang siglang yon sa boses ng anak. "Lina, bantayan mo muna si Liam dyan. Babalik kami agad." Tumango si Lina at ngumiti. Ngunit ang sandali ng kaligayahan ay panandalian lamang. Pagbalik nila ni Leo, dala ang 3 ice cream, wala na si Liam sa kinaupuan nito. Wala na rin si Lina. Isang matinding takot ang biglang bumalot kay Miguel. Ang ice cream na hawak niya ay nahulog sa lupa. "Liam! Liam!" Sigaw niya, ang boses ay nagsisimula ng mabasag. Nilibot niya ang paningin sa buong palaruan. Ang puso niya ay kumakaripas. Ang daming tao, ang daming bata. Nakita niya si Lina sa di kalayuan. Halatang natataranta rin. Tinatawag ang pangalan ni Liam. "Nasaan siya?" Sigaw ni Miguel nang magkasalubong sila. May akusasyon sa kanyang boses. "Sabi ko bantayan mo siya." "Sir, saglit lang po akong tumalikod para pulutin ang bola niya." Nanginginig na paliwanag ni Lina, ang mukha'y namumutla. "Pasensya na po." Ngunit hindi na pinakinggan ni Miguel ang paliwanag. Ang isip niya ay napuno ng pinakamalalagim na posibleng mangyari. Tumatakbo na siya. Paikot-ikot. Sumisigaw. Ang pag-asa kanina ay napalitan ng purong sindak. Sa gitna ng kanyang pagpapanik, hinawakan ni Lina ang kanyang braso. "Sir, kalma po." "Paano ako kakalma? Nawawala ang anak ko. Hindi po natin siya mahahanap kung magpapanik po tayo," sabi ni Lina. Ang boses ay nanginginig pa rin, pero may diin ng katiyakan. Hinawakan nito ang magkabilang balikat ni Miguel at pinilit siyang tumingin sa kanya. "Sir, isipin po ninyo, si Liam po, kapag natatakot siya o nalilito, ano po ang ginagawa niya?" Napahinto si Miguel. Ang tanong ay simple pero epektibo. "He hides." Nagtatago siya. "Saan po siya pwedeng magtago dito?" Tanong ulit ni Lina. Agad na tumakbo ang isip ni Miguel. Sa likod ng mga puno, sa banyo. Ngunit si Lina ay tumalikod na at tumakbo patungo sa isang direksyon. Sa malaking slide na nasa gitna ng palaruan. Sinundan siya ni Miguel. Yumuko si Lina at sumilip sa ilalim ng slide. At doon, sa isang maliit na espasyo, nakaupo si Liam. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Tahimik na umiiyak. Isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Miguel, na para bang ngayon lang ulit siya nakahinga. Aalisin na sana niya ang bata, ngunit pinigilan siya ng kamay ni Lina. Umiling ito. Sa halip na hilahin, umupo si Lina sa damuhan sa tapat ng pinagtataguan ni Liam. Hindi siya nagsalita. Nagsimula lang siyang maghum. Isang mahina, simpleng himig, isang lumang kantahing bayan na parang madalas niyang marinig sa probinsya. Dahan-dahan, itinaas ni Liam ang kanyang ulo. Ang kanyang pag-iyak ay napalitan ng pakikinig. Ilang sandali pa, gumapang siya palabas at walang salitang umupo sa kandungan ni Lina.
Isinubsob ang muka sa balikat nito. Nakatayo si Miguel, pinapanood ang lahat. Ang kanyang galit kanina ay napalitan ng hiya, at ang hiya ay napalitan ng paghanga. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili itong kalmado. Inisip nito ang bata, hindi ang sarili. Sa biyahe pa uwi, tahimik ang lahat. Ang kambal ay nakatulog na sa likod, pagod sa paglalaro at sa emosyon ng araw. Si Lina ay nasa passenger seat, nakatingin sa labas ng bintana. Lina, panimula ni Miguel, ang tingin ay nasa daan. Lumingon ito. Salamat, sabi niya. At pasensya ka na kanina. Natakot lang ako. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lina. Naiintindihan ko po, sir. Sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata sa rearview mirror. Isang segundo lang iyon, ngunit tila huminto ang oras. Walang salitang namutawi, ngunit isang bagong pagkakaintindihan ang nabuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na higit pa sa pagiging amo at katulong. Pagdating sa mansyon, binuhat ni Miguel si Liam at dinala sa kwarto. Maingat niyang inihiga ang anak sa kama. Pagod siya, ngunit ang isip niya ay hindi mapakali. Bumalik siya sa kanyang opisina at tila may isang magnet na humila sa kanya pabalik sa kahon ni Celeste. Binuksan niya itong muli. Kinuha niya ang music sheet. Tinitigan niya ang mga nota. At pagkatapos, sa katahimikan ng gabi, sinubukan niyang iham ang nakasulat na himig. Ang kanyang paghinga ay biglang natigil. Ang dugo niya ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ang himig, ang kantang isinulat kamay ni Celeste na hindi niya natapos. Iyon. Ang himig, iyon mismo ang himig na hinuhuni ni Lina sa parke kanina para patahanin si Liam. Imposible, walang duda. Bawat nota, bawat pagtaas at pagbaba ng tono ay eksakto. Hawak ang papel sa nanginginig na kamay. Napatingin si Miguel sa direksyon ng kwarto ni Lina sa itaas. Ang lahat ng pagtataka niya sa mga nakaraang araw. Ang pagwawalis, ang tatlong tapik. At ngayon ito ay nagsama-sama para bumuo ng isang nakakabiinging tanong. Hindi ito nagkataon lang. Hindi ito mahika. Mayroon siyang alam. At sa sandaling iyon, ang tingin ni Miguel kay Lina Reyes ay tuluyan ng nagbago. Hindi na siya isang simpleng yaya na may dalang misteryo. Siya na ngayon ay isang palaisipan na direktang nakakonekta sa pinakamalalim na lihim ng kanyang yumaong asawa. Lumipas ang mga araw pagkatapos ng insidente sa parke. Para kay Lina, may kung anong nagbago. Ang dating pader ng yelo sa pagitan nila ni Miguel ay tila nagsimulang matunaw. Ngumingiti na ito sa kanya paminsan-minsan, isang maliit, halos hindi mapansing ng ngiti, ngunit sapat na iyon para magbigay ng kaunting init sa malamig na mansyon. Ngunit kasabay ng pag-init na iyon ay isang kakaibang lamig, ang nagsimulang gumapang sa kanyang pakiramdam. Napansin niyang nagbago rin ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Miguel. Hindi na ito basta tingin ng isang amo, ito ay tingin na mapanuri, na para bang isa siyang libro na pilit nitong binabasa. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya habang naglalaro sila ng mga bata, ang mga matay malalim ang iniisip. At nagsimula na rin itong magtanong. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Leo sa kanyang drawing, bigla na lang nagsalita si Miguel mula sa likuran niya. Lina, taga-Samar ka pala, sabi nito. Ang boses ay kaswal, pero naramdaman ni Lina ang bigat sa likod ng simpleng tanong. Maganda ba doon? Oo po, sir, sagot niya, bahagyang nagulat. Simple lang po ang buhay doon, pero maganda po. Ano ang mga kinakanta mo sa mga bata noong bata ka pa? Tanong ulit nito. Ang bahagyang pag-aalinlangan sa boses nito ay hindi nakaligtas sa pandinig ni Lina. Napaisip siya. Mga kantahing bayan lang po, sir. Yung mga kinakanta po ng mga matatanda habang nagtatrabaho sa bukid. Tumangulang si Miguel at hindi na muling nagsalita. Ngunit ang mga tanong ay naiwan sa isipan ni Lina.
bakit bigla itong naging interesado sa kanyang simpleng pinanggalingan. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Para siyang naglalakad sa isang manipis na yelo, hindi sigurado kung kailan ito bibigay. Ang kanyang pagkabalisa ay mas lalo pang lumala ng isang umaga. Muli niyang nakita ang pulang kotse ni Beatrice Elizalde na pumarada sa tapat ng mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakikitungo sa kanya ni Beatrice. Imbes na matalim na tingin, isang napakatamis na ngiti ang isinalubong nito sa kanya. "Lina, Hija," bati nito na para bang matagal na silang magkakilala. "Tamang-tama, nagdala ako ng merienda. Halika, samahan mo muna akong magtsaa sa hardin." Hindi makatanggi si Lina. Naguguluhan man, sumunod siya. Inayos ni Beatrice ang mesa sa hardin. Naglagay ng mamahaling cake at tsaa sa 2 porselanang tasa. "Umupo ka," sabi nito. "Pasensya ka na sa akin nung nakaraan, ha? Masyado lang akong protective kay Miguel at sa mga bata. Alam mo na, mula nang mawala si Celeste, parang naging responsibilidad ko na rin sila." Ang tono ni Beatrice ay puno ng sinseridad at agad na gumaan ang loob ni Lina. Siguro, nagkamali lang siya ng paghusga dito noong una. "Naiintindihan ko po, ma'am," sabi ni Lina. "Beatrice na lang," nakangiting sabi nito. Humigop ito ng tsaa bago muling magsalita. "Alam mo, Lina, naiintindihan kita. Mahirap ba malayo sa pamilya mo? Taga saan ka nga ulit sa Samar?" Dahil sa kabaitan na ipinapakita ni Beatrice, naging komportable si Lina na magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang mga magulang na magsasaka, ang simpleng buhay nila, at ang pangangailangan niya para kumita ng pera. "Siguro namimiss mo na ang mga kapatid mo," sabi ni Beatrice, ang mga matay puno ng awa. Isang lungkot ang biglang bumalot kay Lina. "Wala po akong kapatid na nakasama sa paglaki, ma'am." "Beatrice, mag-isa lang po ako." "Oh, really?" Nagpakita ng pagkagulat si Beatrice. "Akala ko." Nag-alinlangan si Lina, pero ang maamong mukha ni Beatrice ay tila nagyayaya sa kanyang magpatuloy. "Ang totoo po niyan, ampun lang po ako. Mayroon daw po akong kapatid na babae, pero nagkahiwalay po kami nung mga sanggol pa lang kami. Ipinamigay daw po siya ng mga tunay naming magulang sa isang pamilyang taga Maynila dahil sa sobrang hirap ng buhay. Ako naman po napunta sa pamilya Reyes." Nakikinig lang si Beatrice, ang buong atensyon ay nasa kanya. Ang simpatya sa mukha nito ay nagbigay lakas kay Lina para ipagpatuloy ang kwentong matagal na niyang itinatago. "Hindi ko na po siya nakita. Hindi ko na rin po nakilala ang mga tunay kong magulang. Ang sabi lang po sa akin ang pangalan daw po niya ay nagsisimula sa letrang C." Pagkasabi noon, isang mabilis na kislap ang dumaan sa mga mata ni Beatrice. Isang kislap na hindi nabasa ni Lina. Ngumiti lang ito ng mas matamis. "Napakalungkot naman ang kwento mo, Lina," sabi nito. Inaabot ang kanyang kamay. "Huwag kang mag-alala. Andito na kami ngayon. Ituring mo na kaming pamilya mo." Naluha si Lina sa pasasalamat. Sa wakas, may isang taong nakaintindi sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, umalis si Beatrice na may ngiti sa labi. Ngunit habang papalayo ang sasakyan nito sa mansyon, ang matamis na ngangiti ay dahan-dahang naglaho at napalitan ng isang malamig at palalong ngisi. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagdial ng isang numero. "Hello," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. "I have a new job for you. I need you to find everything you can on Alina Reyes from Samar, her real parents, kung sino man sila. At higit sa lahat, gusto kong hanapin mo ang kapatid niyang nawawala. A girl whose name starts with the letter C, na ibinigay sa isang pamilya dito sa Maynila 20 years ago. I want everything, understand?" Habang ibinababa ni Beatrice ang telepono, sa loob naman ng mansyon, si Miguel de la Cruz ay nakaupo sa kanyang opisina.
Sa harap niya ay ang kahon ng mga alaala. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang litrato ng dalawang batang babae at ang music sheet. Ang mga tanong sa isip niya ay hindi na niya kayang kimkimin pa. Kailangan niya ng sagot. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang matalik na kaibigan na nagtatrabaho sa isang mataas na posisyon sa National Statistics Office. "Pare, I need a favor. Malaki." Panimula niya, ang boses ay seryoso. "Kailangan kong malaman lahat ng adoption records mula sa Samar. Mga 20 taon na ang nakalipas. Hanapin mo ang kahit anong pangalan na may koneksyon sa Reyes o Sandoval. Importante to, pare. Napaka-importante." Tsapam. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon, kasabay ng pagbuhos ng ulan na tila ba ibinubuhos mula sa isang higanting baldeng na bitawan sa langit. Ang hangin ay humahampas sa mga bintana. Lumilikha ng isang malungkot at nakakatakot na himig. Sa loob ng silid ng kambal, ang kulog ay sinabayan ng isang matinis na iyak. Si Leo, na kanina pa nilalagnat, ay napabalikwas ng bangon. Ang mga matay nanlalaki sa takot. Mabilis na pumasok si Miguel sa silid. Kasunod niya si Lina, na may dalang palanggana ng maligamgam na tubig at bimpo. "Shh, Leo! Andito si Daddy," sabi ni Miguel. Sinusubukang yakapin ang anak. Ngunit si Leo ay nagpupumiglas, nanginginig sa lagnat at takot. "Ayoko! Ayoko! Yaya Lina!" Nagkatinginan si Miguel at si Lina. May kirot na tumusok sa puso ni Miguel. Ang sarili niyang anak ay mas hinahanap ang bago nitong yaya kaysa sa kanya. Ngunit isinantabi niya ang sariling damdamdamin. Ang mahalaga ay ang bata. Tumango siya kay Lina, isang senyas ng pagsuko. Lumapit si Lina at umupo sa gilid ng kama. Hindi niya hinawakan si Leo. Sa halip, sinimulan niyang basain ang bimpo at marahang ipinatong sa noo ng bata. At habang ginagawa iyon, nagsimula siyang mag-hum. Ang parehong himig na naririnig ni Miguel sa parke. Ang parehong himig mula sa music sheet ni Celeste. Ang himig ay tila may kapangyarihan. Dahan-dahan, ang pagpupumiglas ni Leo ay huminto. Ang kanyang nanginginig na katawan ay nagsimulang mag-relax. Ang kanyang mga mata, na kanina'y ligaw sa takot, ay dahan-dahang pumikit. Isinandal niya ang ulo sa unan at di nagtagal ay nakatulog ng mahimbing sa kabila ng patuloy na pagkulog sa labas. Nakatayo si Miguel sa gilid, isang tahimik na saksi sa mahikang naganap. Nakita niya ang pag-aalaga sa bawat kilos ni Lina, ang pagmamahal na hindi masusukat ng sahod. Nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa loob ng bahay na ito. Kapayapaan. Nang masiguro ni Lina na tulog na ang bata, maingat siyang tumayo. Nagtama ang kanilang mga mata sa malamlam na liwanag. Walang nagsalita, ngunit ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Sabay silang lumabas ng silid, iniwan ang dalawang anghel sa kanilang payapang pagkakatulog. Sa kusina, habang nagpupunas ng kamay si Lina, nagsalita si Miguel. Ang boses niya ay mahina, halos isang bulong. "Salamat," sabi niya. Lumingon si Lina. "Trabaho ko po yon, sir." Umiling si Miguel. "Hindi. Ang ginawa mo kanina. Hindi iyon trabaho. Iba yon." Lumapit siya. Ang tunog ng ulan sa labas, ang tanging ingay na pumupuno sa pagitan nila. Ang mga tanong sa isip niya tungkol sa himig, sa tatlong tapik, ay pansamantalang naglaho. Ang natira na lang ay ang nararamdaman niya sa sandaling iyon. Isang matinding pasasalamat na humahalo sa isang taon ng kalungkutan at pangungulila. Tinitigan niya si Lina. Nakita niya ang pagod sa mga mata nito, ang peklat sa gilid ng kilay, ang mga labi nitong bahagyang nakaawang. Sa ilalim ng ilaw sa kusina, hindi siya isang yaya. Siya ay isang babae. Isang babaeng nagdala ng liwanag sa madilim niyang mundo. Hindi na niya napigilan ang sarili. Inangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito. Nagulat si Lina, napahinto sa paghinga.
Ngunit hindi ito gumalaw. Ang balat nito ay malambot at mainit. Dahan-dahan, inilapit ni Miguel ang kanyang mukha. Ang lahat sa paligid ay naglaho. Ang ulan, ang kulog, ang mga alaala. Ang tanging mahalaga ay ang babaeng nasa harap niya. At sa isang iglap na puno ng isang taong sakit at isang linggong pag-asa, hinalikan niya ito. Ang halik ay malambot sa simula, puno ng pag-aalinlangan. Ngunit nang hindi ito lumayo, lumalim ito. Naging isang halik na puno ng pagnanasa, ng pangungulila, ng isang desperadong paghahanap para sa koneksyon. Naramdaman ni Miguel ang sarili niyang natutunaw sa init na yon. Isang init na matagal na niyang kinalimutan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang humihingal. Nakatitig sila sa isa't isa, ang kanilang mga mundo'y yumanig. "Sir," bulong ni Lina, ang boses ay nanginginig. Ngunit bago pa man makasagot si Miguel, isang boses na kasing lamig ng yelo ang pumunit sa kanilang sandali. "Anong ibig sabihin nito, Miguel?" Sabay silang napalingon sa pinto ng kusina. Doon nakatayo si Beatrice Elizalde, basang-basa, ang mamahaling coat, ngunit ang muka ay tuyo sa galit at pagkasuklam. Ang mga mata niya ay parang mga punyal na nakatutok kay Lina. Agad na lumayo sa isa't isa sina Miguel at Lina na parabang napaso. "Beatrice," sabi ni Miguel, naguguluhan. "Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na." Hindi siya sinagot ni Beatrice. Naglakad ito papasok, ang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig. Huminto ito sa tapat ng kitchen island at may inilapag na isang brown na folder. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa katahimikan. "Ito ang ginagawa ko rito," sabi ni Beatrice, ang boses ay puno ng lason. "Pinoprotektahan ka mula sa mga ahas na pinapapasok mo sa pamamahay mo." Tumingin siya kay Lina na ngayon ay namumutla na parang papel. "At ikaw," sabi ni Beatrice, may panginginig sa boses, "ang kapal ng mukha mo." "Ano bang sinasabi mo?" tanong ni Miguel. Ang pagkalito ay napapalitan na ng inis. Ngumisi si Beatrice, isang ngangising hindi umabot sa kanyang mga mata. "Tinanong mo ba kung sino talaga ang babaeng hinahalikan mo, Miguel? O nabulag ka na lang sa pagiging epektibo niya?" Binuksan ni Beatrice ang folder at inilabas ang ilang piraso ng papel. Ibinato niya ito sa harap ni Miguel. "Basahin mo. Yan si Lina Reyes, ang mahinhin mong yaya, na minsan nang na-involve sa isang kaso ng pagnanakaw sa probinsya nila. Isang maliit na kaso lang naman, hindi na umabot sa korte. Pero sapat na para malaman mo kung anong klaseng tao ang pinapasok mo sa bahay mo, sa buhay ng mga anak mo, at sa bibig mo." Dinampot ni Miguel ang papel. Binasa niya ang mga salitang nakasulat doon. Police blotter, pagnanakaw, isang insidenteng mabilis na naayos, ngunit ang mantsa ay naroon pa rin, itim sa puting papel. Ang init na naramdaman niya kanina mula sa halik ay biglang napalitan ng nagyeyelong panlalamig. Ang kanyang puso, na sa isang sandali ay naging buo, ay muling nabiyak. Sa isang panig ay ang babaeng nagdala ng kapayapaan sa kanyang mga anak. Sa kabilang panig ay ang babaeng may itinatagong nakaraan. Ang babaeng nagsinungaling o hindi lang nagsabi ng totoo. Naramdaman ni Lina ang lahat ng dugo na umalis sa kanyang mukha. "Hindi po yan totoo," sabi niya. Ang boses ay halos hindi na marinig. Isa lang po yung hindi pagkakaunawaan. Ngunit ang mga mata ni Miguel ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatitig ito sa papel. Ang muka ay isang blangkong maskara na hindi mabasa. "I told you to be careful, Miguel," sabi ni Beatrice. Ang boses ay nagbabalik na sa pagiging malumanay, na para bang isa siyang tagapagligtas. "Some people are good at pretending." Tumalikod na si Beatrice at nagsimulang maglakad paalis. Iniwan ang laso na kumakalat na sa hangin. Naiwan sa kusina si Miguel at si Lina, sa isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa kulog sa labas.
Si Lina ay nakatayo. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Naghihintay, nagmamakaawa na paniwalaan siya. Dahan-dahang itinaas ni Miguel ang kanyang tingin mula sa papel. Ang mga mata niya ay puno ng sakit, ng pagkalito, at ng isang bagong silang na hinala na pumapatay sa lahat ng magagandang naramdaman niya kanina. Tinitigan niya si Lina na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. At sa isang boses na halos pabulong sa bigat ng emosyon, ibinato niya ang tanong na babago sa lahat. Totoo ba to, Lina? Totoo ba to, Lina? Ang tanong ni Miguel ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa katahimikang pumapalibot sa kanila. Para kay Lina, ang tanong na yon ay mas masakit pa sa isang sampal. Hindi ito nagtatanong para sa isang paliwanag. Ito ay naghahanap ng isang kumpirmasyon sa hinala na itinanim ni Beatrice. Umiling si Lina. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Sir, hindi po ganoon. Isa lang po yung gulo. Napagbintangan lang po ako, pero naayos din po agad. Maniwala po kayo sa akin. Ang kanyang boses ay isang pakiusap, isang desperadong pagkapit sa tiwalang kani-kanina lang ay tila nabuo sa pagitan nila. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Miguel ay isang bagay na pumunit sa kanyang puso. Pagdududa, ang halik, ang init, ang koneksyon. Lahat ay biglang nabura na para bang isang panaginip na ginising ng isang malagim na katotohanan. Hindi na nagsalita si Miguel. Tinalikuran lang siya nito at umakyat sa hagdan. Iniwan si Lina na nakatayo sa gitna ng kusina. Basang-basa ang pisngi sa luha at dinudurog ng kahihiyan at sakit. Kinabukasan, isang pader ng yelo ang bumalot sa mansyon. Si Miguel ay hindi na tumitingin sa kanya. Ang mga utos nito ay ipinapadaan na kay Manang Fe. Kapag nagkakasalubong sila sa pasilyo, umiiwas ito ng tingin na para bang si Lina ay isang multo, isang paalala ng isang pagkakamaling gusto na nitong kalimutan. Ang bawat oras ay isang pahirap. Ang bigat sa hangin ay nararamdaman maging ng mga na naging mas tahimik at laging nakadikit sa kanya. Sa tuwing niyayakap niya ang mga ito, nararamdaman niya ang mga matang mapanuri ni Miguel mula sa malayo, na para bang binabantayan ang bawat galaw niya, naghihintay na siya ay muling magkamali. Nang hapong iyon, muling dumating si Beatrice. Ngunit ngayon, wala na ang galit sa mukha nito. Ang napalit ay isang maskara ng pag-aalala. Manang Fe, nakita niyo ba ang diamond necklace ko? Tanong nito. Sapat lang ang lakas para marinig ng lahat. Suot ko yon kahapon. Dito yata sa may sala na hulog. Regalo pa naman sa akin yon ni Miguel. Agad na naghahanap ang ibang mga katulong. Si Lina ay nanatili sa kinatatayuan. Ang puso'y nagsimulang kabahan. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari. Ang pagkawala ng kwintas ay tila isang babala, isang kulog bago ang malakas na bagyo. Hayaan niyo na, sabi ni Beatrice pagkaraan ng ilang minuto na may pekeng pagkadismaya sa boses. Mahahanap din siguro yan. Pasensya na sa abala. Ngunit ang binhi ng hinala ay naitanim na. Isang mamahaling bagay na naman ang nawawala. Kinagabihan, habang naghahanda si Lina ng gatas para sa mga bata, tinawag siya ni Beatrice. Lina Hija, sabi nito na may matamis ng ngiti. Alam kong pagod ka na, pero pwede mo ba akong ikuha ng tubig sa taas? Iakyat mo na lang sa guest room. Sige po, ma'am, sagot ni Lina. Walang kamalay-malay sa bitag na inihahanda para sa kanya. Habang nasa kusina si Lina, si Beatrice ay dumaan sa harap ng music room. Saglit itong huminto at may kinuha sa kanyang bulsa. Isang maliit na susi na palihim niyang ipinagawa. Binuksan niya ang pinto, pumasok at dumiretso sa walk-in closet. Ang kanyang pakay, ang paboritong alahas ni Celeste. Isang agimat, isang brooch na gawa sa perlas na may disenyong bulaklak.
Iyon ang unang regalong ibinigay ni Miguel kay Celeste. Iyon ang bagay na hinding-hindi nito ipagkakatiwala kahit kanino. Kinuha ni Beatrice ang agimat. Ang mga daliri nanginginig sa pananabik. Ito na ang huling pako sa kabaong ni Lina Reyes. Pagkatapos, maingat niyang isinara ang music room. Naglakad siya sa pasilyo patungo sa kwarto ni Lina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip siya sa loob. Simple at malinis ang kwarto. Sa gilid, nakasabit ang isang luma at medyo gasgas ng bag na dala ni Lina mula sa probinsya. Walang sino mang nakakakita. Mabilis siyang pumasok. Kinuha niya ang mamahaling agimat na perlas at walang tunog na inihulog ito sa loob ng lumang bag. Tamang-tama. Paglabas niya, siya namang pag-akyat ni Lina na may dalang isang baso ng tubig. "Salamat, Lina," sabi ni Beatrice. Ang nangiti ay kasing inosente ng isang anghel. "Mabuti ka pa. Maaasahan ka talaga." Walang kamalay-malay si Lina. Bumalik siya sa kanyang mga gawain habang ang ebidensya ng isang kasalanang hindi niya ginawa ay natutulog sa loob ng kanyang pinag-iingatang ari-arian. Naghintay lang si Beatrice ng tamang tiyempo. Nang makita niyang pumasok si Miguel sa silid nito para magpahinga, doon na siya umarte. Pumasok siya sa silid ni Miguel, ang mukha ay nagpapahayag ng matinding pag-aalala. "Miguel, may problema," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. "Kanina ko pa kasi iniisip. Gusto ko lang sanang makita yung pearl brooch ni Celeste. Para lang maalala siya." Kumunot ang noo ni Miguel. "Nasa music room yon, Beatrice. Alam mo namang nakalak yon." "Oo, alam ko." Umiiyak na sabi ni Beatrice. Pero wala doon. "Miguel, wala na doon ang agimat. Ang paboritong alahas ni Celeste, nawawala." Ang sigaw ni Beatrice ay matinis at puno ng pagkasindak. Isang sigaw na sinadya niyang lakasan para umalingaw-ngaw sa buong pasilyo, para marinig ng lahat. Isang sigaw na tumago sa bawat sulok ng mansyon at huminto sa puso ni Lina Reyes na nooy nag-aayos ng mga laruan sa sala. Napatigil siya. Ang hawak na manika ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang kanyang dugo ay nagyelo. Ang kanyang mundo ay nagsimulang gumuho. Ang sigaw ni Beatrice ay parang isang matalim na kutsilyong humiwa sa katahimikan ng mansyon. Para kay Miguel, ang sigaw na yon ay hindi lang tungkol sa isang nawawalang alahas. Iyon ay ang paglapastangan sa alaala ni Celeste. Mabilis siyang tumakbo patungo sa music room, kasunod ang nag-aalalang si Manang Fe at ang iba pang mga katulong na naalarma sa ingay. Doon, sa harap ng nakabukas na walk-in closet, nakatayo si Beatrice. Ang mga kamay ay nanginginig habang nakatakip sa kanyang bibig. Ang mga matay puno ng hindi makapaniwalang pagkasindak. "Wala na, Miguel. Wala na," sabi nito. Ang boses ay basag. "Ang brooch, ang pearl brooch, kinuha na." Pumasok si Miguel sa closet. Tiningnan niya ang maliit na kahon ng alahas kung saan laging nakatago ang agimat. Bukas ito at wala itong laman. Isang malamig na galit ang nagsimulang kumalat sa kanyang mga ugat. Ang galit na yon ay hindi lang para sa magnanakaw, kundi para na rin sa sarili niya. Dahil sa kapabayaan niya, ang pinakamahalagang alaala ng kanyang asawa ay nawawala. "Paano nangyari to?" tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng bagsik. "Nakalak ang pinto ng silid na to. Ako lang ang may hawak ng susi." "Hindi ko alam, Miguel," humihikbing sagot ni Beatrice, habang palihim na itinatago ang duplicate na susi sa kanyang bulsa. Tumingin ito sa paligid, sa mga mukha ng mga katulong na nagkukumpulan sa pinto. Ang mga mata nito ay puno ng paghihinala. Imposibleng tagalabas ang gumawa nito. Isa sa mga tao sa bahay na to. Isa sa mga pinagkakatiwalaan mo. Ang mga salita ni Beatrice ay parang lason na kumalat sa hangin, nagtatanim ng hinala sa isipan ng bawat isa. Ang mga katulong ay nagsimulang magtinginan,
nagbubulungan. Si Lina ay nakatayo sa likuran ng lahat. Ang puso'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Beatrice ay nagsasabi ng lahat. Siya ang pinagbibintangan. Sa gitna ng kaguluhan, si Miguel ay nakatayo na parang bato. Ang isip niya ay naglalakbay pabalik sa mga kakaibang kilos ni Lina, sa mga sikreto nito, sa police blotter. Ang halik na minsan ay nagbigay sa kanya ng pag-asa ay ngayon isang mapait na alaala ng kanyang kahangalan. She's good at pretending. Ang mga salita ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Miguel, anong gagawin natin? Tanong ni Beatrice. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi natin pwedeng palampasin to. Kailangan nating malaman kung sino ang salarin. Si Miguel ay nasa isang sangandaan. Ang isang bahagi niya ay gustong maniwala sa inosenteng mga mata ni Lina, sa kabaitang nakita niya rito. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging nasaktan at nagdududa, ang siyang mas malakas. Ang ebidensya, kahit circumstantial, ay mabigat. Isang bagong dating na may kaduda-dudang nakaraan. Isang nawawalang kwintas at ngayon, ang pinakamahalagang alahas ng kanyang asawa. Sige, sabi ni Miguel sa wakas. Ang boses ay walang emosyon. Titingnan natin ang mga gamit nyo. Lahat kayo. Isang bulungan ng protesta at pagkagulat ang narinig mula sa mga katulong. Ngunit isang matalim na tingin mula kay Miguel ang nagpatahimik sa kanilang lahat. Walang sino man ang nangahas na sumuway. Sinimula ng paghahalughog. Isa-isang pinasok ni Manang Faye at ng dalawang security guard ang mga kwarto, habang ang lahat ay naghihintay sa sala sa isang nakakabinging katahimikan. Si Beatrice ay nakaupo sa sofa, ang mukha ay isang perpektong maskara ng kalungkutan, habang si Lina ay nakatayo sa isang sulok. Ang mga kamay ay magkayakap sa kanyang dibdib na para bang pinipigilan itong sumabog. Pagkaraan ng ilang minuto, bumaba si Manang Fe. Ang mukha nito ay hindi maipinta. Sa nanginginig na kamay, may hawak itong isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ang pearl brooch, ang agimat ni Celeste. Saan mo yan nakuha, Manang? Tanong ni Miguel. Bagamat sa kaibuturan ng kanyang puso, alam na niya ang sagot. Hindi makatingin si Manang Fe kay Lina. Yumuko ito. Sa loob po ng bag ni Lina, sir. Lahat ng mga mata ay napunta kay Lina. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Para kay Lina, ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay napakalinaw, napakatotoo. Hindi, bulong niya. Hindi, paano? Sinungaling, sigaw ni Beatrice, biglang tumayo. Pagkatapos ng lahat ng kabutihang ipinakita sa iyo ng pamilyang to, ito ang isusukli mo, magnanakaw. Hindi po ako. Sigaw ni Lina, ang boses ay basag na sa pag-iyak. Tumingin siya kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay isang desperadong pakiusap. Sir Miguel, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po yan kinuha. Hindi ko po alam kung paano yan napunta sa bag ko. Sir, parang awa niyo na. Ang kanyang mga salita ay puno ng sakit at katotohanan. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Miguel ay isang pader. Isang pader na gawa sa sakit, pagdududa, at pagkakanulo. Ang lalaking humalik sa kanya kagabi ay wala na. Ang natira na lang ay isang biktima ng panloloko. Isang hukom na nagbigay na ng kanyang hatol. Ang lahat ng ebidensya ay naroon. Ang lahat ng hinala ay nagkatotoo. Ang huling hibla ng tiwala na natitira sa kanya ay naputol na. Lumapit si Miguel, kinuha ang brooch mula kay Manang Fe. Hinawakan niya ito ng mahigpit na para bang hawak niya ang huling piraso ng kanyang nawasak na mundo. Hindi niya magawang tumingin sa mga mata ni Lina. Hindi niya kayang makita ang sakit doon dahil salamin lang iyon ng sarili niyang sakit. Hindi ko alam kung bakit mo to ginawa, Lina. Sabi niya, ang boses ay malamig at walang buhay. Pero tapos na tayo. Itinaas niya ang kanyang tingin.
Hindi sa mga mata ni Lina, kundi sa isang punto sa dingding sa likod nito. At sa isang boses na kasing bigat ng isang martilyo, ibinigay niya ang kanyang pinal na hatol. Umalis ka na. Umalis si Lina na walang ibang dala, kundi ang luma niyang bag at ang bigat ng isang kasalanang hindi niya ginawa. Walang lingon likod. Naglakad siya papalabas ng gate at dahan-dahan siyang nilamon ng kadiliman at ng walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang anino niya ay kumupas hanggang sa tuluyan ng maglaho na para bang hindi siya kailanman naging parte ng lugar na yon. Isinara ni Miguel ang pinto. Sa isang iglap, ang ingay ng akusasyon at pag-iyak ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang katahimikang matagal na niyang hinahanap. Ang katahimikang ipinagdasal niya nung mga panahong puno ng sigawan ang mansyon. Ngunit ang katahimikang bumalot sa kanila ngayon ay iba. Mas mabigat, mas malungkot, mas nakamamatay. Sa wakas natapos din, sabi ni Beatrice, lumapit at marahang hinaplos ang braso ni Miguel. Huwag kang mag-alala, darling. Tama ang ginawa mo. Ako na ang bahala sa mga bata. Pumunta si Beatrice sa sala, kung saan tahimik na nakaupo ang kambal sa sofa. Mula nang maganap ang komprontasyon, hindi na sila umimik. Ang kanilang mga mata ay nakatitig lang sa sahig. Leo, Liam, mga apo ko. Malambing na sabi ni Beatrice, umupo sa pagitan nila. Wala na si Yaya Lina, pero andito naman si Tita Bea. Gusto niyo ba ng bagong laruan? O kaya manood tayo ng cartoons? Walang naging tugon. Hinawakan ni Beatrice ang balikat ni Liam. Halika, baby. Kakain na tayo ng hapunan. Sa isang mabilis na kilos na hindi inaasahan ng lahat, marahas na iwinaksi ni Liam ang kamay ni Beatrice. Kasunod nito ay isang malakas na sigaw. Hindi ng takot, kundi ng purong galit. Huwag mo akong hawakan. Ayoko sa'yo. Ibalik mo si Yaya Lina. Tumayo si Leo, ang tahimik na kambal. Ang mga mata nito ay nag-aapoy. Itinulak niya si Beatrice palayo. Umalis ka! Umalis ka dito! Pareho silang tumakbo paakyat ng hagdan at malakas na isinara ang pinto ng kanilang kwarto. Naiwan si Beatrice na tulala. Ang mukha ay puno ng pagkagulat at kahihiyan. Si Miguel ay nakatayo lang doon, hindi makagalaw. Ang reaksyon ng kanyang mga anak ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Sa loob ng kanyang opisina, sinubukan ni Miguel na magtrabaho. Ngunit ang mga letra sa kanyang computer screen ay lumalabo. Binuksan niya ang monitor ng security camera, umaasang ang panonood sa labas ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ang nakita niya ay lalo lang nagpabigat sa kanyang dibdib. Ang kamera ay nakatutok sa hardin kung saan madalas magwalis si Lina. Ngayon, ang lugar na yon ay blangko. Walang gumagalaw, kundi ang mga dahon na nililipad ng hangin. Walang ritmikong tunog ng walis tingting, walang himig na nagpapakalma sa bagyo. Isang nakakabaliw na kahungkagan ang unti-unting gumapang sa kanyang puso. Ang katahimikan sa bahay ay hindi na kapayapaan. Ito ay ang tunog ng kawalan. Ang tunog ng isang malaking pagkakamali. Hindi kumain ang mga bata ng gabing iyon. Hindi rin sila nagsalita. Ayon kay Manang Fe, nakaupo lang sila sa sahig sa tapat ng pinto, na para bang naghihintay sa isang taong hindi na babalik. Pagsapit ng hating gabi, isang sigaw ang muling gumising kay Miguel. Ngunit sa pagkakataong ito, mahina ito at puno ng sakit. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto ng kambal. Si Liam ay nanginginig sa ibabaw ng kama, ang balat ay nag-aapoy sa lagnat. Sa tabi nito ay si Leo, umiiyak habang hawak ang kamay ng kapatid. Habang kinukuha ni Miguel ang thermometer, napansin niya ang isang kakaibang kilos ni Liam. Kahit na nahihirapan at tila wala sa sarili, ang kanang kamay nito ay paulit-ulit na tumatapik sa kutsyon. Isang mahinang tunog, halos hindi marinig. Ngunit may pamilyar na padron. Tok! 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 Katahimikan. Tok! 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 Nanigas si Miguel. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng napakalakas. I love you. Ang sikretong himig nila ni Celeste.
Ang himig na ginamit ni Lina para patahanin ang kanyang mga anak, ang himig na ngayon ay hinahanap-hanap ng kanyang nagkakasakit na anak sa gitna ng kawalan ng malay. Isang matinding pagsisisi ang biglang bumuhos sa kanya, mas malakas pa kaysa sa ulan sa labas. Anong nagawa niya? Ipinagtabayan niya ang nag-iisang taong nakapagbigay ng kapayapaan sa kanyang mga anak, batay sa mga salita ng isang taong may pansariling motibo at sa isang pirasong papel na hindi niya man lang sinubukang unawain. Ang imahe ni Lina na umiiyak at nagmamakaawa ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Ang sakit sa mga mata nito, ang pagkabigla, ang katotohanan. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Ang pag-iisip na yon ay isang napakasakit na sampal. Itinulak siya nito palayo sa kama, palayo sa kanyang anak, at pabalik sa isang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang mga tanong. Ang music room. Hindi na siya nag-alinlangan. Pumasok siya sa madilim na silid, ang cellphone niya ang nagsisilbing ilaw. Hindi na niya pinansin ang piano o ang mga damit. Dumiretso siya sa aparador kung saan nahulog ang kahon. Ang kahon, baka may nakaligtaan siya. Baka ang sagot ay naroon lang pala sa simula't simula pa. Muli niyang binuksan ang takip. Kinuha niya ang mga laman nito, ang suklay, ang music sheet. Ngunit ang kanyang atensyon ay napunta sa huling bagay, ang litrato. Tinitigan niya itong muli, ngunit sa pagkakataong ito, mas malapitan. Ginamit niya ang flashlight ng kanyang cellphone para suriin ang bawat detalye ng malabong larawan. Ang ngiti ng isang bata, ang pagiging mahiyain ng isa, ang kubo sa likuran. At doon, sa ilalim ng matinding liwanag, may napansin siyang isang maliit, halos hindi makitang detalye sa mukha ng mas matandang bata sa litrato, ang batang mas mahiyain. Isang maliit na marka sa ibabaw ng kanyang kanang kilay, isang marka na parang peklat, isang peklat na kasing pamilyar ng kanyang sariling mukha sa salamin, isang peklat na nakita na niya ng maraming beses sa maikling panahon, ang peklat ni Lina. Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Imposible. Isang nagkataon lang ba ito? O isang senyales mula sa tadhana na binaliwala niya? Habang nakatitig siya sa litrato, nanginginig, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag. Mula sa kaibigan niya sa National Statistics Office. Sinagot niya ito. Ang kanyang kamay ay halos hindi mapigil sa panginginig. Pare, sabi ng boses sa kabilang linya, tunog pagod at inaantok. Pasensya na kung ngayon lang ako tumawag. Halos buong araw kong hinalungkat yung request mo. Mahirap pare pero I think I found something. Hindi makapagsalita si Miguel. Naghihintay lang siya. May isang adoption record dito mula sa Samar. 22 years ago. Pagpapatuloy ng kaibigan niya. Isang pamilyang Reyes. Umampon sa isang sanggol na babae. Ang pangalan sa birth certificate, Selena Reyes. Selena? Lina. Pero hindi yun ang nakakagulat, pare. Sabi ng kaibigan niya. Ang nakasulat sa original birth certificate, bago siya ipaampon, mayroon siyang kapatid. Isang nakatatandang kapatid na babae. Nauna nang ipinaampon sa isang mayamang pamilya dito sa Maynila. Naramdaman ni Miguel na umiikot ang kanyang paligid. Ang kanyang pagkakahawak sa cellphone ay humigpit. Pare, anong pangalan ng kapatid? Isang saglit na katahimikan. Celeste. Celeste Reyes Sandoval. Sa isang iglap, ang lahat ng piraso ng palaisipan. Ang himig, ang tatlong tapik, ang peklat sa litrato, ang mga pangalan, ay biglang nagkabit-kabit. Ang buong katotohanan ay sumabog sa harap ni Miguel na may lakas ng isang bomba. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig, kasabay ng pagbagsak ng buong mundo ni Miguel de la Cruz. Si Lina ay hindi lang isang yaya.
Si Lina ay hindi isang magnanakaw. Si Lina ay ang kapatid ni Celeste. Nabitawan ni Miguel ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa kahoy. Ang tunog ay tila isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan ng music room. Celeste. Reyes Sandoval. Selena Reyes. Ang dalawang pangalan ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Hindi siya makahinga. Ang mga pader ay tila papalapit sa kanya. Unti-unting dinudurog ang kanyang nabibitak na mundo. Napaluhod siya. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay bigla na lang nawala. Pinulot niya ang litrato mula sa sahig. Tinitigan niya itong muli. Ngunit ngayon ay mayroon na itong mga pangalan. Si Celeste at si Selena, ang kanyang asawa, at si Lina, magkapatid. Isang matinding pagsisisi ang bumaha sa kanyang kaluluwa. Mas malakas pa kaysa sa galit. Mas malalim pa kaysa sa kalungkutan. Ang babaeng pinaratangan niya. Ang babaeng ipinagtabuyan niya sa gitna ng ulan. Ang babaeng hinayaan niyang masaktan. Siya pala ang nawawalang piraso sa buhay ng kanyang asawa. Siya pala ang sagot sa mga palaisipang iniwan nito. At siya, sa kanyang sariling mga kamay, ang sumira sa lahat. Anong nagawa ko? Bulong niya sa kawalan. Ang boses niya ay basag, puno ng sakit at pagkasuklam sa sarili. Ngunit ang isang CEO ay hindi nananatiling nakaluhod ng matagal. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas mapanganib. Isang nagyayelong galit. Ang galit na ito ay hindi na para kay Lina o sa tadhana. Ito ay para sa taong naglaro sa kanya, sa taong gumamit sa kanyang kahinaan. Tumayo si Miguel. Ang bawat galaw ay may bagong determinasyon. Kung si Lina ay inosente, kung siya ang kapatid ni Celeste, kung gayon, may isang tanong na kailangang masagot. Paano napunta ang agimat sa bag niya? Mabilis siyang bumalik sa kanyang opisina. Ang utak niya, na kanina'y puno ng emosyon, ngayon ay gumagana na parang isang makina. Malamig, lohikal, at walang awa. Umupo siya sa harap ng kanyang computer at binuksan ang security footage mula kahapon. Pinindot niya ang fast forward. Ang mga anino ng mga tao sa loob ng mansyon ay mabilis na gumalaw sa screen. Pinanood niya ang bawat kilos, bawat galaw sa pasilyo, sa sala, sa kusina. Hinahanap niya ang isang maliit na detalye, isang bagay na hindi tama. At pagkatapos ay nakita niya. Itinigil niya ang video. Pinalaki niya ang imahe. Ang oras, 6:07 p.m. Eksakto nung inutusan ni Beatrice si Lina na kumuha ng tubig. Sa screen, nakita niya si Beatrice na naglalakad sa pasilyo. Ngunit hindi ito dumiretso sa sala. Huminto ito. Huminto ito sa tapat ng music room. Saglit itong lumingon sa kaliwat kanan bago mabilis na pumasok. Pagkaraan ng wala pang 1 minuto, lumabas itong muli. Pinagpatuloy ni Miguel ang video. Sumunod si Beatrice sa pasilyo patungo sa servants' quarters. Muli, huminto ito sa tapat ng kwarto ni Lina. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sumilip muna ito bago mabilis na pumasok sa loob. Halos 5 segundo lang itong nanatili sa loob bago lumabas na para bang walang nangyari. Ni-rewind ni Miguel ang video. Pinanood niya itong muli. At muli. At muli. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Ang pekeng pag-aalala. Ang nawawalang kwintas na hindi naman talaga nawala. Ang susi. Ang pagpasok sa music room. Ang pagpunta sa kwarto ni Lina. Ang bitag ay perpektong plinano. At siya, ang dakilang si Miguel de la Cruz, ay pumasok dito nang walang kaalam-alam na para bang isang tupa na dinala sa katayan. Isang malakas, puno ng galit na sigaw ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Kasabay nito ay isang malakas na kalabog nang buong lakas niyang suntukin ang kanyang mamahaling mesa na gawa sa mahogany. Ang sakit na gumapang sa kanyang mga daliri ay walang-wala.
kumpara sa apoy na naglalagablab sa kanyang dibdib. Nilaro siya. Ginawa siyang tanga. Ginamit ni Beatrice ang kanyang pagluluksa, ang kanyang pagdududa, para sirain ang isang inosenteng tao at para isulong ang sarili nitong agenda. Tumayo siya, ang mga matay nag-aapoy sa isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Ang pagsisisi ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay mayroon na itong kasamang layunin. Kailangan niyang itama ang kanyang pagkakamali. Kailangan niyang hanapin si Lina. Ngunit bago iyon, kailangan niyang harapin ang ahas na pinapasok niya sa kanyang sariling pamamahay. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay matatag na ngayon, matatag sa galit. Nag-dial siya ng isang numero. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ito. Miguel, darling, napatawag ka? May problema ba sa mga bata? Ang boses ni Beatrice sa kabilang linya ay puno ng pekeng pag-aalala. Hindi sumagot si Miguel. Hinayaan niya ang katahimikan na bumenta. Isang katahimikang mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Miguel, andyan ka pa ba? At sa wakas, nagsalita si Miguel. Ang kanyang boses ay hindi malakas. Ito ay kalmado. Ito ay kontrolado. At ito ay kasing lamig ng yelo sa pinakagitna ng impyerno. Pumunta ka sa bahay ko. Ngayon din. Ha? Pero hating gabi na. Ngayon din. Pag-uulit niya. May kailangan tayong pag-usapan. Huminto siya saglit. Hinahayaan ang bawat salita na bumaon na parang isang punyal. Pag-uusapan natin. Si Celeste. Dumating si Beatrice Elizalde na may ngiti sa labi. Ang kanyang damit ay perpekto. Kahit hating gabi na, ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa na para bang isang reyna na bibisita sa kanyang nasakop na teritoryo. Para sa kanya, ang tawag ni Miguel ay isang senyales ng tagumpay. Isang senyales na sa wakas, bumigay na ito at handa ng sandalan siya. Naabutan niya si Miguel na nakatayo sa gitna ng sala, nakatalikod sa pinto, nakatingin sa malaking bintana kung saan tanawang hardin na basang-basa pa rin ng ulan. Miguel, darling, bati ni Beatrice, ang boses ay malambing. I was so worried. Anong mo nangyari? Tungkol ba kay Celeste ang sinasabi mo? Dahan-dahang humarap si Miguel. Walang emosyon ang kanyang mukha. Walang galit, walang lungkot. Isang nakakatakot na kawalan. Ang katahimikan niya ay mas nakakakaba kaysa sa anumang sigaw. Umupo ka, Beatrice. Sabi lang niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa labas. Sumunod si Beatrice. Umupo sa gilid ng sofa. Ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay nagsimula ng maglaho. May mali. Ang Miguel na nasa harap niya ay hindi ang Miguel na inaasahan niya. May ipapakita ako sa'yo, sabi ni Miguel. Pumunta siya sa TV at may pinindot sa isang remote. Ang malaking screen ay umilaw. At ang ipinalabas ay hindi isang pelikula. Ito ay ang security footage mula sa pasilyo ng mansyon. Napanood ni Beatrice ang kanyang sarili. Napanood niya ang paghinto niya sa tapat ng music room, ang palihim niyang pagpasok, ang pagpunta niya sa kwarto ni Lina. Ang bawat kilos ay malinaw. Bawat kasinungalingan ay nakahain para panoorin. Ang kulay sa mukha ni Beatrice ay unti-unting nawala. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumilis. Miguel, anong ibig sabihin niyan? Frame up yan. Talaga? Tanong ni Miguel. Ang boses ay nanatiling kalmado. Kung gayon, ipaliwanag mo sa akin ito. Inilapag niya sa mesa sa harap ni Beatrice ang isang papel. Ang kopya ng adoption record ni Selena Reyes. Sa tabi nito, inilapag niya ang isa pang papel. Ang kopya ng birth certificate ni Celeste Reyes Sandoval. Bibasura lang yan, sabi ni Beatrice. Ang boses ay nanginginig na. Saan mo nakuha yan? Oo yan. Gawa-gawa lang yan. Gawa-gawa lang ba? Tanong ni Miguel. At sa unang pagkakataon, isang nakakatakot na ngisi ang gumuhit sa kanyang labi.
O baka naman ito ang katotohanang pilit mong itinatago. Sa isang iglap, ang maskara ni Beatrice ay gumuho. Ang pekeng pag-aalala ay napalitan ng purong galit at desperasyon. Tumayo siya, ang mga matay nag-aapoy. So nalaman mo na. Sigaw niya, wala nang pag-iingat. Ano ngayon, Miguel? Oo, magkapatid sila. Isang anak ng labandera na pinamigay dahil walang makain. At ano, ipagpapalit mo ako para sa isa pang basahan na tulad ng asawa mo? Hindi kumilos si Miguel. Hinayaan niya lang itong ilabas ang lahat ng lason sa kanyang sistema. Minahal kita, Miguel. Ako ang dapat na nasa tabi mo, hindi si Celeste. At lalong hindi ang pulubing kapatid niya. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa'yo, para sa atin, para alisin ang mga sagabal sa buhay mo. Sagabal? Pag-uulit ni Miguel. At sa wakas, ang galit sa kanyang boses ay lumabas na parang isang bulkan na sumasabog. Sinira mo ang buhay ng isang inosenteng tao. Sinira mo ang huling alaala ng asawa ko at ginamit mo ang sarili kong mga anak para sa iyong makasariling plano. Ginawa ko yon dahil mahal kita. Hindi pagmamahal yan. Sigaw ni Miguel pabalik. Kasinungalingan yan. Lason yan. At tapos na akong uminom ng lason mo. Umalis ka na sa bahay ko. At huwag ka nang magpapakita sa akin, sa mga anak ko, o sa kumpanya ko. Kukunin ko ang lahat sa iyo, Beatrice. Lahat. Napaatras si Beatrice, talunan. Ang galit niya ay napalitan ng takot. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Tinalikuran niya si Miguel at tumakbo palabas. Dala ang kahihiyan ng kanyang pagkatalo. Pag-alis ni Beatrice, ang galit ni Miguel ay napalitan ng isang mas kagyat na pangangailangan. Kailangan niyang hanapin si Lina. Ngayon din. Ang biyahe papuntang Samar ay parang isang panaginip. Si Miguel ay hindi natulog. Hindi siya kumain. Ang tanging nagpapatakbo sa kanya ay ang pagsisisi at ang desperadong pangangailangan na maitama ang kanyang pagkakamali. Sa tulong ng kanyang mga koneksyon, nahanap niya ang address ng pamilya Reyes sa isang maliit at liblib na baryo. Ang huling bahagi ng daan ay maputik at makitid. Kinailangan niyang iwan ang kanyang mamahaling sasakyan at maglakad. Ang bawat hakbang sa putik ay isang paalala ng duming idinulot niya sa buhay ni Lina. Sa wakas, natanaw niya ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at nipa. Simple, payak. Ngunit mayroon itong init na wala sa kanyang mansyon. Nakatayo sa labas, nagwawalis ng mga tuyong dahon, ang isang babae. Si Lina. Napatigil si Miguel. Nakasuot ito ng simpleng duster, ang buhok ay nakatali lang. Ngunit sa ilalim ng araw ng probinsya, ang ganda nito ay mas lumutang. Ang ganda na hindi niya napansin dahil nabulag siya ng pagdududa. Dahan-dahan siyang lumapit. Narinig ni Lina ang kanyang mga yabag at lumingon. Nang makita siya nito, ang walis ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang mukha nito ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon, pagkagulat, takot, at ang sakit ng alaala. Napaatras ito ng isang hakbang. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Miguel. Pagdating niya sa harap nito, sa gitna ng alikabok at mga tuyong dahon, lumuhod siya. Lumuhod ang bilyonaryong si Miguel de la Cruz sa maputik na lupa, sa harap ng babaeng minsang nagsilbi sa kanya. Lina, sabi niya, ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako. Nakatitig lang si Lina, hindi makapagsalita. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nalaman ko na ang lahat. Pagpapatuloy ni Miguel, inilabas mula sa kanyang bulsa ang litrato at ang adoption records. Alam ko na ang tungkol kay Beatrice. Alam ko na ang tungkol sa Agimatan. At alam ko na kung sino ka talaga. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay. Hawak ang mga papel. Si Celeste. Si Celeste Sandoval de la Cruz. Ang asawa ko ay kapatid mo, Lina.
Ang mga salita ay parang isang bomba na sumabog sa pagitan nila. Napahawak si Lina sa kanyang bibig. Ang kanyang mga matay nanlaki sa hindi makapaniwalang pagkasindak. Umiling-iling siya na para bang sinusubukang itaboy ang isang masamang panaginip. Hindi. Hindi totoo yan. Totoo, Lina, sabi ni Miguel. Ang sarili niyang mga luha ay bumabagsak na. Celeste Reyes Sandoval ang tunay niyang pangalan at ang sayo ay Selena Reyes. Magkapatid kayo. Ipinakita niya ang kahon ng mga alaala. Binuksan ito para makita ni Lina ang suklay at ang music sheet. Iniwan niya ito. Palagi kanyang hinahanap. Hindi siya tumigil. Nang makita ni Lina ang lumang suklay na may ukit ng bulaklak, isang nakalimutang alaala mula sa kaibuturan ng kanyang pagkabata, ang biglang lumitaw. Isang malabong imahe ng isang batang babae na sinusuklayan ang kanyang buhok gamit ang parehong suklay. Ang pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Ang pagkabigla ay napalitan ng isang matinding sakit ng pangungulila para sa isang kapatid na hindi niya nakilala at ng isang matinding kirot para sa pagkakataong ipinagkait sa kanya. Napaupo siya sa lupa. Ang mga hikbi ay hindi na mapigilan. Nananatiling nakaluhod si Miguel. Hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng sakit. Nang bahagya na itong kumalma, itinaas ni Lina ang kanyang namumugtong mga mata. Ang galit at sakit ay naroon pa rin, ngunit meron na ring isang tanong. Isang tanong na tumusok sa puso ni Miguel nang mas malalim kaysa sa anumang akusasyon. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Ang tanong ni Lina ay umalingaw-ngaw sa hangin. Simple, ngunit puno ng bigat ng 20 taon ng pagkakahiwalay at ng ilang linggong sakit. Para kay Miguel, walang sapat na sagot. Walang salitang kayang burahin ang mga pagkakamaling nagawa niya. Ang tanging nagawa niya ay umiling. Ang mga luhay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ako, Lina. Sa lahat-lahat, nabulag ako ng sarili kong sakit. Kung mabibigyan mo lang ako ng pagkakataon, babawi ako sa'yo, sa inyo ng mga pamangkin mo. Hindi agad sumagot si Lina. Mahabang panahon siyang nanatiling tahimik, pinoproseso ang lahat ng revelasyon, ang kapatid na hindi niya nakilala, ang pamilyang biglang lumitaw sa gitna ng kasinungalingan, at ang lalaking lumuhod sa harap niya, na parehong pinagmulan ng kanyang matinding sakit at ng isang pag-asang hindi niya inaasahan. Nanatili si Miguel sa samar ng ilang araw. Hindi niya ito pinilit. Hinayaan niya itong magluksa para sa kapatid na nawala. Hinayaan niya itong mag-isip. Sa mga araw na yon, nakilala niya ang pamilyang kumupkop kay Lina, isang matandang mag-asawa na may sakit ngunit puno ng kabaitan. Nakita niya ang simpleng buhay na kinalakihan nito, isang mundong napakalayo sa kanyang mansyon sa Forbes Park, at lalo niyang naunawaan ang bigat ng kanyang kasalanan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng bubong na may butas sa bahay ng mga Reyes, tinawag siya ni Lina. "Umuwi ka na, Sir Miguel," sabi nito. Ang boses ay kalmado na. Napatigil si Miguel. "Lina, kailangan ka ng mga anak mo. Pagpapatuloy nito. At kailangan ko rin ng panahon. Walang pagtutol, walang pakiusap. Isang simpleng katotohanan." Tumango si Miguel. Ang puso'y mabigat, ngunit may paggalang sa kanyang desisyon. Bago siya umalis, iniwan niya ang kahon ng mga alaala. Para sa'yo to. Pamana sa'yo ng ate mo." Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon ng mga De La Cruz ay nanatiling tahimik. Ngunit hindi na ito ang katahimikang nakamamatay. Ito ay isang katahimikang may paghihintay. Si Miguel ay nagbago. Mas marami na siyang oras para sa kanyang mga anak. Siya na mismo ang nagpapatulog sa kanila gabi-gabi, gamit ang 3 marahang tapik sa kanilang mga likod.
Ikinuwento niya sa kanila ang tungkol sa kanilang Mommy Celeste at sa kanilang Tita Lina, ang kapatid nitong matagal na wala. Isang araw, tumunog ang telepono ni Miguel. Isang numerong hindi pamilyar. Hello? Sir Miguel? Ang boses sa kabilang linya ay nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Lina? Nasa airport po ako. Parang isang karera ang biyahe ni Miguel papuntang airport, kasama ang kambal na hindi mapigil sa pananabik. Pagdating nila sa arrival area, sa gitna ng dagat ng mga tao, nakita nila siya. Nakatayo, dala ang parehong lumang bag, ngunit may bago ng kislap sa kanyang mga mata. Tita Lina! Sabay na sigaw ng kambal. Tumakbo at yumakap ng mahigpit sa kanyang mga binti. Napaluhod si Lina at niyakap ang dalawang bata. Ang mga luha ng kaligayahan ay bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Leo, Liam, namiss ko kayo. Nakatayo si Miguel sa di kalayuan. Pinapanood ang eksena. Ang puso niya ay puno ng isang emosyong hindi niya mapangalanan. Isang halo ng tuwa, ginhawa at pasasalamat. Nang mag-angat ng tingin si Lina, ang kanilang mga mata ay muling nagtama. Walang salitang namutawi, ngunit ang nangiti sa kanilang mga labi ay sapat na. Isang ngiti ng pagpapatawad, isang namang ngiti ng panibagong simula. Kinabukasan, magkakasama silang apat na pumunta sa sementeryo. Sa harap ng puntod ni Celeste na nalilinis at napapalibutan ng mga puting bulaklak, umupo sila. Ate panimula ni Lina. Ang boses ay nanginginig habang hinahaplos ang malamig na marmol. Ako to. Si Selena. Pasensya ka na kung nangayon lang kita nadalaw. Pero andito na ako. Babantayan ko sila. Pangako. Inakbayan ni Miguel si Lina habang ang kambal ay naglagay ng mga bulaklak sa puntod. Mahal ko. Bulong ni Miguel, nakatingin sa pangalan ni Celeste. Matahimik ka na. Buo na ulit ang pamilya natin. Ang huling eksena ay ilang linggo pagkatapos noon. Isang maaraw na hapon sa hardin ng mansyon. Ang kambal ay masayang naghahabulan sa damuhan. Ang kanilang mga tawa ay pumupuno sa hangin. Isang tunog na matagal nang nawala. Sa ilalim ng isang puno, sa isang bench, magkatabing nakaupo si Miguel at si Lina. Hindi sila magkahawak kamay. Hindi sila nagsasabihan ng matatamis na salita. Tahimik lang silang pinapanood ang mga bata, ang kanilang mga balikat ay bahagyang magkadikit. Masaya sila, sabi ni Lina. Isang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Dahil sa'yo yan, sagot ni Miguel. Tumingin siya kay Lina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at paggalang. Dahil bumalik ka. Hindi niya sinabing, mahal kita. Hindi pa. Alam nilang pareho na ang kanilang pagmamahalan ay kailangang dumaan sa isang mabagal na proseso ng paghilom. Ngunit sa katahimikan sa pagitan nila, sa mga ngiting ipinupukol nila sa isa't isa, sa paraan ng kanilang pag-aalaga sa dalawang batang nag-uugnay sa kanilang mga nakaraan, naroon na ang pangako ng isang kinabukasang sila na ang magsusulat. Huminga ng malalim si Miguel, isang hininga ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Salamat sa pag-uwi mo. Sa atin, sabi niya. Ngumiti si Lina, at sa ngiting iyon, nakita ni Miguel ang lahat. Ang pagpapatawad, ang pagtanggap, at ang simula ng isang bagong kabanata. Ang pag-ibig ay hindi pala tungkol sa pagpapalit. Ito ay tungkol sa pagpapatuloy. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Lina. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo, sa bawat emosyong ibinahagi ninyo sa kanilang kwento. Habang isinusulat ko ang salaysay na ito, para na rin akong naging kasama sa kanilang paglalakbay. Naramdaman ko ang bigat na dinala ni Miguel, ang tahimik na lakas ni Lina, at ang pag-asang dala ng dalawang musmos na sina Leo at Liam. Ito ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pinagdaraanan.
may kanya-kanyang sugat na kailangang paghilumin. Sana po, sa kanilang kwento ay muli nating naaalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa pagpapalit o paglimot, kundi tungkol sa pagpapatuloy, na ang pagpapatawad, gaano man ito kahirap ibigay, ang siyang nagbubukas ng pinto para sa tunay na paghilom. At higit sa lahat, na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, palaging may sisikat na bagong umaga na puno ng pag-asa. Ngayon, nais ko naman pong marinig ang inyong mga puso. Aling bahagi ng kwento ni na Miguel at Lina ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa kanilang paglalakbay? Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mensahe ay inspirasyon para sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa panibagong kwento.